Hinuli na po si Pangulong Rodrigo Duterte. Inabangan po nila doon sa airport. Hinuli na po. Kalungkot pong balitang ito. Hinuli na po nila si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dinala po ng mga pulis. Kawawa po, nakakaawa po si Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po talaga ang taong totoong nagmamahal sa bayan. May panindigan. Sinabi niyang harapin niya lahat. Kahit mag-isa siya, o anuman ipataw sa kanya na parusa. Kung ibang tao po yan ang nangyayari ganyan, kung ibang mga opisyal ng gobyerno yan, lumayas na po yan at tumakas na po yan sa ibang bansa. Pero tingnan po natin, ang ating isang bayaning Pangulong Rodrigo Duterte, hinarap po niya, hindi po niya tinakasan. Anuman ang mga kasong haharapin niya, ikulong man siya o hindi po niya tinakasan. Hinarap po talaga niya. Kaya ayon, kinuha na siya ng mga pulis. Tinampot na po siya ng mga pulis, mga kababayan. Nakakaawa po ang ating tagapagligtas, nakapagbigay sa atin ng kaligtasan sa mga kalsada. Nakakalungkot lang, grabe ang panindigan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po niya tinakasan o hindi po talaga siya tumakas. Kung ibang mga opisyal pa yan ng gobyerno, pag sasabihin nakakasuhan, tatakas na yan sa ibang bansa, hindi na po yan magpapakita. Pero dito sa nakikita po natin sa video ito, hindi po ginawa ng ating Pangulong Rodrigo Duterte na takasan kung anuman ang harapin niya. Talagang hindi siya tumakbo. Ganun po dapat ang isang leader. Haharapin kung anuman ang dapat niyang harapin. Diba? Puri pagdasalan po natin mga kababayan na sana nasa mabuting kalagayan po si Pangulong Rodrigo Duterte. Di alam naman po natin na mag-80 years old na po siya. Matanda na po siya. Hirapan na nga po siya maglakad. Tapos ngayon, hinuli pa ng mga pulis. Grabe, nakakalungkot po. Kung sino yung iniidolo natin na nakapagbigay sa atin ng kaligtasan sa mga masasamang tao. Ayan, siya pa ngayon ang hinuli ng mga pulis. Gusto nilang ipakulong. Na mga gustong magpakulong. Grabe, nakakalungkot isipin po talaga mga kababayan. Siguro tuwang-tuwa yung mga gusto na mapabagsak ang mga Duterte. Grabing tuwa nila ngayon, nagsiselebrate sigurado sila. Lalo-lalo na yan sila ni Castro, si Trillanes, si Hontiveros, si Dilima. Grabe, naghiyawan sa tuwa ang mga yun, sigurado. Sigurado po yun. Tuwang-tuwa sila. Kaya mga kababayan, nasa inyo na po ang paghusga o nasa atin po ang paghusga. Malapit na po ang May 12. Doon po tayo babawi mga kababayan. Sa May 12 po darating. Magdesisyon po kayo kung ano po ang gusto nyong isulat na pangalan. Karapat dapat talaga na manindigan sa sambayan ng Pilipino. Ayan, nakikita na po natin. Grabe na po. Grabe na. Kaya hindi naman po pwedeng sawayin batas. Kung batas man yan, kaya sabi nga ni Pangulong Rodrigo Duterte, susunod siya sa batas. Yan po talaga ang taong may panindigan, mga kababayan. May panindigan. May prinsipyo. Hindi tinatakbuhan po kung anumang haharapin. Hindi kagaya ng iba nga dyan na kakasuhan lang, lalayas na sa ibang bansa. Kung sa iba pa po talaga yan, kung sa iba yan, kung iba, ay, nung sa Hong Kong siya, hindi na uuwi yun, nilipat na ibang bansa yun. Pero kahit alam na po ni Pangulong Rodrigo Duterte na may huhuli sa kanya, talagang umuwi siya. Hinarap niya, di ba? Kahit matanda na po siya, kahit nahirapan na nga po siya maglakad, minsan alalaya na yung likod niya, baka matumba. Tapos ayan. Pero sana yung kalusugan ni Pangulong Rodrigo Duterte hindi maapektuhan, di ba? Sana wag naman sana nilang anuhin, sana alagaan po nila at bantayan po nila yung kalusugan ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil maedad na po yan. Kawawa na po yan. Yung iba nga dyan na may mga kaso na matindi, hindi kukulong dahil sobrang tanda na. May alam po tayo kung sino yun. Kawawa po. Nakakalungkot po. Kung sino pong makita sa sitwasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na yung bang
inahangaan mo sa nagawa niya, di ba? Pagbigay ng magandang ano sa mga tao, peace order, kalinaw sa mga lugar, makikita mo ngayon ginabangan ng napakaraming pulis, maraming pulis. Andun si General Torre, siya naman po ang bida doon. Siya na naman po ang bida. Bida siya ni Kibuloy. Pagdating dito kay Pangulong Rodrigo Duterte sa paghuli, bida naman po siya. Sabihin niya na sumama lang daw sila dahil dyan sa Interpol, maniwala ka doon. Kinasuhan nga niya, di ba? Kinasuhan nga niya eh. Wala, nakakalungkot po lang mga kaibigan. Lungkot-lungkot po talaga ako nung nakita ko yung mga video, yung mga live na lalong naglalakad na si Pangulong Rodrigo Duterte. Nakikita po natin nakakalungkot. Sila ni Senador Bungo, hindi nga tinanggalan sila ng pass. Makakawa kahit makikita naman po natin. Sobrang nakakawa. Dami pong mga taong bayan ngayon na grabe po ang lungkot. Lalong-lalo na doon sa mga OFW na doon sa Hong Kong na binisita pa ni Pangulong Rodrigo Duterte. So yun pala, yun na huli nilang pagkikita ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi pa naman ni sana ni Pangulong Rodrigo Duterte na tuwing Sabado, ganyan, punta siya doon. Ngayon, wala na. Kinuha na ng mga pulis. Iruin mo, no? Dinubli mo yung sahod ng mga pulis. Yung pala, yun din palang dadampot sa'yo. Grabe. Parang, wala akong gana magsalita po, mga kababayan, dahil sa pangyayari. Nakakalungkot lang. Nakakalungkot. Pero yan si Pangulong Rodrigo Duterte naman nagsabi na harapin niya ang batas kung ano man ang dapat niyang harapin. Pero dapat dadaan po sa tamang proseso. Kawawa lang dahil matanda na nga po, hirap na nga po maglakad. May tungkod na nga, minsan nasa likod nakaalala yung mga bodyguard niya, baka matumba siya. Diba? Nakakaawa nakakaawa. May edad ka na, ang dami mong kaso. Hirap ka na maglakad, dami mong kaso. Nakasuhan ka ng mga taong gusto kang babagsakin. Ayan na. Kaya yung sinasabi nila doon sa mga pulis sa Davao na exercise lang daw. Pakasinungaling yun. Kasinungalingan sinasabi nila. Ayan na nga ebidensya Nag-aabang yun doon dahil hulihin na nga nila si Pangulong Rodrigo Duterte. Maglalagay ba yun napakarami-raming pulis kung hindi hulihin si Pangulong Rodrigo Duterte? Di ba? Ayan na nga. Dito sa Maynila, sa NAIA, inabangan ng maraming pulis. Mga Interpol daw, sabi ni Torre nga daw, Interpol lang So, ibig sabihin, baka sa ICC ngayon. Sa ICC yung Pero sabi nga ni Attorney, na wala naman siya nakitang warrant of arrest, kundi lang, para mga dokumento lang yun, mga pangalan ni Pangulong Rodrigo Duterte, nakalagay doon. Grabe, nakakalungkot lang po mga kababayan. Hello mga kababayan, abang-abangan na po natin kung ano pong latest na mga balita tungkol sa kalagayan ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil bukas nga daw may check up po siya mga alas 10 yata dahil naka-schedule po yan. Kaya mamaya mga kababayan, abangan po natin ang mga sunod na mga balita kung ano pa pong mga kaganapan po sa pangyayari sa araw na ito na ang paghuli kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ingat-ingat po tayo mga kababayan. Nakakalungkot po. Magandang araw po sa inyong lahat.